Isang malaking bagay sa specs ng water pump na ito ay it can deliver water into our entire house. Patutunayan natin yan sa video ito. So stay tuned. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Sa aking first video nitong J1 automatic booster pump, 4 na bagay ang aking napansin. Ito yung mga issues ng pump na ito at maybe true to all other pumps na of this type, of this kind, ganitong klase. Una, the noise is significant kung ilagay mo to under the kitchen sink kasi parang na-amplify yung noise. Pangalawa, which is very important, hindi gumagana yung auto shut off niya kung walang tubig na pumapasok dito sa inlet niya. Pangatlo, yung mini pressure tank is not the usual pressure tank. And the last but not the least, yung mga leaks. Leaks are all over from one hole to another. Pa-transfer lang. We will again tackle those 4 issues while we focus on one important thing. Kaya ba nitong mag-pump ng water into our house, pati na sa second floor? So I have decided to install this pump outside the house, just right after the water meter here. So meron akong plumbing system dito. Explain ko lang para madali siya. This is the out, this is the input. Now the input is galing sa meter. May valve ako dito, may control valve. Then papasok ito sa aking filter. I have a separate video about this also. Just check the video. Just check the link in the description. This is a sediment filter. So this is our first line of defense. Okay. Then dilaan siya dito. Then meron siyang control valve here. Papasok siya dito sa input ng pump. Okay. Then ang output ng pump dito. And papasok sa piping ng bahay. Now you can observe that there are also other extra control valves here. Ito siya is pang ano to siya, pang diversion, just in case di ko tatanggalin ko ang pump, then I can turn on this one, then I'll turn this off para ang tubig mula sa inlet, mula sa meter ay papasok dito and papasok sa bahay kung di ko gagamitan ng meter. Then I have to put another one valve here, kulang pa ito ng isa para yung tubig hindi papunta dito babalik sa pump. Okay, so yun ang sequence niya. Then naglagay ako dito ng outlet. Yung outlet dito ay pang outdoor talaga to, may cover siya, pero kasi hindi ko na yung junction box niya is hindi siya nakabaon, so nilagyan ko ng protection dito, an improvised waterproof system, IP69 to. Kung maingay ito, pakinggan sa loob ng bahay kasi pag ilagay ito under the kitchen sink, ma-amplify siya dahil sa cabinet ng kitchen sink. Pero dito sa labas, hindi mo na mapapansin. I-try natin. So yun ang tunog niya. It's very tolerable. Yung sabi ko sa first video na hahanap na ako ng paraan para ma-solve ko yung leak. Pero meron pa rin, tingnan nyo, ito. Leak to eh. Nagli-leak pa rin siya. But ultimately, mawawala rin naman ito kasi yung residue mismo ng tubig ay magbablock dito. So I'm just looking for a gasket here na pang ano dito, pang support, kasi yung white ring na ito hindi siya, kulang siya eh, hindi siya nakasupport. I tried using this just like this, hindi pa rin, lulusot siya, mas malakas yung tubig kung ganito ang gagamitin ko. So yun na, binalik ko yung original, then ginamit ko yung ring, pero gano'n pa rin, meron pa rin konting tubig.
But ultimately, mawawala yan based on my observation for the past a month, over a month na ito naka-install dito. Nawawala siya. Pero ngayon, tinanggal ko kasi ito. Kaya medyo bumalik yung leak niya. Yung tungkol naman sa pag walang supply ang input ay hindi siya mamamatay. Try natin ulit. I-off ko itong inlet doon, yung inlet valve. So you can hear, umaandar pa rin yung motor. Wala nang tubig dito. Okay. Wala nang dumadaloy na tubig. But umaandar pa rin siya. So ibalik ko yung valve. So yun, kung i-off mo itong inlet valve, aandar pa rin yung pump natin. So yun ang problema niya. Hindi nagpa-function yung auto shut off niya. With regard naman dito sa kanyang pressure tank, sabi ko nga, this is used to prevent water hammer. So wala pa naman akong na-experience na water hammer so far. My decision to install the water pump here outside the house is beneficial. Here's why. Titingnan natin yung daloy ng tubig dito sa kitchen. Ito na siya. Pag andar yung pump, ganito nakadami yung tubig. Yung water flow niya ay malakas na. So malaki yung volume ng tubig na lumalabas sa faucet. Kasi yung pump natin ay nilagay natin doon sa malapit sa source after sa water meter. So yan ang resulta. Then, as I told you earlier, sa previous video na dalawa yung hose ko dito sa faucet, tingnan mo, pareho na rin. Kasi both hoses ngayon, ay nakakonect diretso sa pump. So yan, malakas ang flow rate niya. Yan ang advantage ng paglagay natin sa pump doon sa labas. So, at dito naman sa bathroom, tingnan mo yung faucet. Ganun siya kalaki ang water flow niya. At doon sa kabila, ganun naman kalakas ang tubig, di ba? I-try natin ngayon ang shower. So, dubli na. Meron pa ditong isang pump plus malakas na mula doon sa labas. So, dito ang itsura niya. Pero based on my observation after several days na nilagay ko yung booster pump sa labas, hindi naman masyado malaki yung nadagdag na volume ng tubig na dumaan dito sa aking overhead shower. Subukan na natin. Yun siya. Siguro na-restrict siya mismo dito sa maliit na pump na ginawa kong demand pump, yung original pump ko dito. Kaya medyo yung daloy ng tubig mula sa labas ay napigilan nito. So i-try ko na idirekta ko tong linya ng overhead shower dito sa pump mismo sa labas, booster pump, yung linya sa labas after the shower heater. So i-bypass ko tong aking maliit na pump dito. So ito na. Nalagay ko na, na-bypass ko na tong pump. So mula sa shower heater diretso na sa overhead shower. Okay? Tingnan natin. Buksan natin yung faucet. May difference siya ba?
Parang mahina, no? Medyo mahina siya. So, at least, nakadagdag pa rin pala itong aking small pump dito, yung demand pump sa daloy ng tubig sa overhead shower. Kasi, kasi limitado yung maximum head niya, yung leak ng pump pataas. Kaya, hindi siya masyado malakas basta mataas na yung height ng outlet. So, kaya ganito siya. So, buti na rin kasi pag masambay ko itong aking demand pump, hindi magagamit. Although, doble na yung konsumo ko sa kuryente dahil dito. Okay. Currently, as of this time, yan ang consumption ko. Papaandarin ko yung motor. Magbukas ako ng faucet. So 228 to 730, oh, ilan yan? That's about 500 watts, di ba? So 228 to 730, that's more than 500 watts ang consumption niya. So medyo malakas din. Actually, this is 0.5 horsepower. So tama, 500 watts. Buong ground floor ko ngayon ay meron ng malakas na tubig. Kumusta kaya ang second floor? Itong second floor ko, hindi pa ito tapos, pero meron na ditong linya sa tubig. So try natin kung abot ba dito hanggang second floor yung tubig. Oh, meron. Oh, antayin natin. Hindi mandar yung pump. Sabi sa specs nito, ang kanyang maximum lift ay 35 meters or 40 meters. So kaya supposedly niya ang magdala ng tubig papuntang second floor. Pero hindi. Mag isang buwan na o sobra na sa isang buwan na nilagay ko to dito sa labas, and it's doing well for us. Malakas na yung tubig sa kitchen sink, malakas na yung tubig sa shower. Then meron kaming automatic washing machine. So kailangan nyo ng malakas na tubig. So it's doing fine for now, except lang itong meron pa rin siyang kunting leak dito. Ang long-term plan ko nito is papalitan ko to ng pump na merong pressure tank, at ito ay gagamitin ko para dito sa aking shallow well. At least may backup ako. Pero lalagyan ko muna to, magbawa na ko dito ng 1 inch na pipe, kasi yung pipe nito is 1.5, malaki siya. So gagawa ko na maliit para at least kaya nito. Kung kaya, susubukan muna natin. And that would be my next video. Salamat.